Boss, akala ng may-ari okay pa raw battery niya. Pinapa-charge lang daw, pero nung tinest ko, 12.4 volts na lang. Kaya pala ayaw mag-start yung sasakyan niya. Magandang araw mga boss, ako nga pala si Kuya RM at sa video na to, pag-uusapan natin kung paano mo malalaman kung mahina na ba o kaya pa ang car battery mo. Ang example natin ngayon ay itong 2SMF battery. Ito po, 2SMF battery ng customer ko na pinapa-charge lang pero may kwento to. So, tester natin, gamit tayo ng battery tester or battery analyzer. Kabit natin sa positive, ayan. Kama sa kabila sa negative. So ayan. So ayan mga boss, mga ma'am sir, 12.47 or 12.4 ang reading sa voltage ng battery na ito. So mahina na po yan kapag kaganyan. Kung nasa 12.6 to 12.8 volts, full charge pa yan. Pero kung 12.4 volts pababa, medyo mahina na yan. Lalo na kung matagal na nakatingga o hindi umi-start agad ang makina. Itong battery ni customer 12.4 volts na lang, kaya kahit anong susi niya, click lang walang andar. Ibig sabihin, mababa na ang reserve power niya para sa starter motor. So, itest natin yung CCA, silipin natin saka yung healthy. Battery test, regular flooded, CCA, then 50 ampere, so okay na po yan. Kasi ang 2S na battery na tinitest natin ngayon ay ang capacity nito ay 50 ampere hour lang po. So okay na po yan. So okay na lang tayo. So testing. So ayan mga boss. Good battery pa siya. Ang kanyang CCE, ano po ba ibig sabihin ng CCE na ito ay cold cranking amps or cold cranking amperes po. Yan. 205cc. Medyo may kababaan na siya pero normal lang po yan kasi itong battery nito ay hindi naman ito brand new. Ito ay gamit na, luma na. Ilang years na niyang gamit yan. So ang SOH, ibig sabihin ng SOH ay state of health ay 100% pa naman. Ang SOC, ibig sabihin ng SOC ay state of charge 76%. Ang R resistance 14.66. So good battery po talaga siya yan. Tanggalin na natin. Kung ganito rin sitwasyon nyo mga boss, pwede nyo munang ipa-charge para matest kung mag-hold pa ng karga. Pero kung mabilis bumaba ulit ang volts, pagkatapos ng charging, sign na yan na mahina na talaga ang battery. So, i-charge natin ito mga boss, mga ma'am sir, kasi kulang talaga siya ng karga. Mahina. Hindi ito kaya mo pa-start ang sasakyan ni sir. So, kuhanin natin itong kanyang mga alligator clip sa battery charger. Sa pagkabit dito, sa mga hindi pa marunong, unahin nyo po pagkabit itong kulay pula na alligator clip ng battery charger. Dito nyo po ilalagay sa plus po. Yan. Plus sign po yan ha. Yan. Pero wag po dyan. Kasi literal na wala namang kabitan dyan. Dini po, dini. Dito po sa polo ng battery. Polarity ng isang battery. Diyan po siya kakabit. Yan. So ito namang isa, itong kulay itim na alligator clip ng battery charger, dito nyo po ikakabit sa kabila. Dito po sa negative. Ayan, negative sign po yan ha. Kita nyo naman negative sign. Huwag po dyan ha. Dito sa polo. Sa polarity ng isang battery. Yan. Dito natin siya ikakabit. Ayan. Oh, yan. Diba? So nakakabit na. Ayusin din natin pagkakabit. Huwag niyang basta nilalagay yan. Kailangan ayusin din para maganda ang karga at daloy ng kuryente. So nakakabit na yan. Then ito namang unplug. Isaksak natin dito. Yan. So ayan. Isak na yan. Kakabit na yan. And dito i-open na natin to. Mayroon siyang dalawang switch on-off button. Itong una ay AC. Ano pa ibig sabihin ng AC ay alternating current. Kailangan una nyo itataas ito. Dito naman sa kabila, DC. Ano po ibig sabihin ng DC? Yan po ay direct current. So kailangan itataas natin itong dalawa. Pero unahin nyo pagtaas itong AC. Ito po. Yan. Iilaw na yan siya
Pero yung ammeter gauge ng battery charger, pansin natin, hindi pa tumataas. Ibig sabihin, hindi pa po nagcha-charge itong battery na ito. So, kailangan natin itataas itong direct current, DC. Ayan. Titigan nyo ito ha, tataas ito agad. Ayan ha, pansinin natin, tumataas agad. So, ibig sabihin, nagcha-charge na itong ating battery na charge ngayon. So, okay na po yan. Ang pagcha-charge nito, mga boss, mga ma'am, sir, pwede nyo po i-charge siya ng 1 to 2 hours. Okay na po ito, mapupull charge na ito, 1 to 2 hours. Kasi hindi naman siya ganong lubat na lubat. Slightly discharge pa lang naman. Kaya next time mga boss, bago pa totally mamamatay ang battery, check nyo agad ang voltage. Mas maganda kung lagi kayong may tester sa bahay o dalhin sa shop para ma-check. Kung gusto nyo pa ng ganitong tips, huwag kalimutan like, share, at subscribe sa channel Tip ni Kuya RM. Yun, Pasko na. May nagpaputok na. So yun lang. See you sa next video.